Pinas Outsider! Welcome back to our channel! At for today's video, makikichika na naman tayo sa mga latest news at issue ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa noong 2017. Kabilang sa mga inireklamo sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagdungo kaninang umaga si dating Senador Antonio Trillanes IV sa tanggapan ng Department. Yan ang favorite niya yun eh. Yan ang Yan na naman siya. Mukhang may tatakbo, no? favorite niya, yung kinukuhanan siyang pumapasok para magdemanda. Sir, bulok na yung style na ganyan. Sa totoo lang, bulok na yan. Pinatawag mo yung mga media na yan. Gusto mo na media mileage. True. Hindi ano nang katambay lang yung mga media dyan? Hindi. Pinatawag mo yan. Oh, di ba? Ang tanong, ako nagtatanong lang ha, tanong lang. Magkano, sir? Ang pamerienda sa mga media? Magkano po ba ang inyong binibigay na pamerienda? Kung meron man ha, ako'y nagtatanong lang. Eto'y malinaw na tanong. Kung meron kang binibigay na pamerienda dyan sa media para kuhanan yung paglakad-lakad mo, favorite mo yan eh. Magkano ba ang bigayan dyan? Ha? Hindi ako, tatanong lang naman. Kasi gusto ko mag-apply. Alam mo naman, medyo nangangailangan din tayo. Mag-a-apply ako, gusto mo i-cover kita. Magkano ba bigayan nyo dyan? Hilig mo sa ganyan eh, no? Hilig mo talaga. Department of Justice. Ang kanyang pakay, maghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption laban kay Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Paya ka nga sa Senado dyan. Payang-paya ka dyan, barado ka dyan eh. Binara ka nito eh. Pinagtatawanan ka nito eh. Sa totoo lang ha. Tapos gusto mo pang patanggal yung damit niya? Bakit mo, sir, gustong patanggal yung damit niya? Para tingnan yung tattoo sa likod. Kalalaki mong tao, gusto mong tingnan yung likod ni Pulong? Gago! Hindi, ako sa totoo lang Mare, meron akong babatikusin. Kahit ba na alam kong ang ebidensya yung tattoo. At saka namang klaseng ebidensya yan, tattoo. Hindi ko pag-uubarin yung kalabang ko ng damit. Hindi ko gagawin yun. Kadiri, di ba? Lalo na kung lalaki. Although, syempre, ito si Pulong Duterte, maputi, makinis, yummy. Yun ho ba ang dahilan nyo, sir? Ako nagtatanong lang uli Yun ba ang dahilan nyo kaya nyo pinatanggal ng damit? At gusto nyo matingnan yung likuran? Alam mo, ito, hindi ko talaga maisip, sabi ko. Bakit ang hilig mo sa likuran? Hindi, hindi kasi di ba pinapatalikod niya para makita yung tato? Di ba pinatalikod niya? Naalala ko lang kasi yung likuran eh. Kasi di ba sabi ni Enrile, si Enrile po nagsabi nito, hindi po ako Ikaw daw yung nag-backdoor channel sa China whatsoever. I do not know. Pero yan yung time na nag-walk out ka di ba? On record po yan sa Senado, yung sinasabi ni Enrile na nagkaroon ng backdoor talk with China. Nasa Senado yan, Okay? Hindi, nagtataka ako, parang mahilig ka lagi sa back. This time, nung panahon na nagpunta si Pulong dyan, pinapatanggal mo yun, gusto mo makita yung back, yung likuran. Bakit, sir? Hindi, ako nagtatanong lang, bakit po kayo mahilig sa likuran? Ay, nako. Tuloy natin.
at 9 na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Congressman Duterte, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Sa complaint affidavit, pinagbasihan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ang illegal na droga sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Kasama rin sa mga sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating presidential. Yon. Gets nyo na. Gets nyo na. Bakit siya inulit tong demanda? Remember, ito rin yung tinuturo ni Ontiveros. Diba? Ito din yung tinuturo ni Ontiveros tsaka ng ilang congressman na involved sa Pogo. Hindi ako sure doon kay Ontiveros pero alam ko ito yung tinuturo ng Kamara doon sa issue ng droga na lagi nilang pag ipinopost ito, laging katabi ni Pangulong Duterte. Okay? This time, dinedemanda ni Trillanes si Pulong Duterte, yung asawa ni Vice President Sara Duterte, tapos eto. So alam natin na obvious, even if dismiss na ng ombudsman, dismiss na, ibig sabihin, ombudsman pa lang, hindi na pumasa. Di ba? Tandaan ninyo yung ombudsman, kaya doon dinimanda yan kasi official pa si Pulong, official din si Faeldon nung time na yan, at kaya ho dinimanda doon. Okay? Ngayon, doon pa lang yon. Medyo mas madali pang patunayan yon compare sa criminal aspect ng kaso nito. Doon pa lang, dismiss na. Hindi na sapat lahat ng ebidensya. Tapos dadalin mo pa sa korte. Diyan, naku po, mas malupit dyan. Kasi sa totoo lang, marami akong kakilang opisyal na somehow, mabilis yung Mukhang marami na naman tayong tawa na ito. Ayaw patalo talaga. Ayaw papigil. madali hong ihusgahan yung pag nasa ombudsman. Kasi doon, ang pagkaalam ko, ito yung kwento sa akin ng ilang opisyal Ang pagkaalam ko kasi sa ombudsman, ang pinapatunayan dyan yung iyong pagiging morally or somehow ikaw ba ay fit ka pa maging public official o yung ginawa mo ba ay para ikatanggal mo bilang public official. More or less doon. A little bit of criminal act, meron din daw. Something like that. Yun ang kwento sa akin, okay? Pero, pag sa court ka na talaga, yung sa korte ka na sinampahan, dyan talaga may tinatawag na beyond reasonable doubt. Ibig sabihin ng beyond reasonable doubt, kahit 0.01% dapat walang kaduda-duda. So, doon daw talaga mas mahirap. Gets nyo? Hindi ko naman sinasabing madaling lusutan ng ombudsman, ha? Hindi yon. O madaling manghusga ang ombudsman. Hindi rin yun ang sinasabi ko. Pero more or less, mas mahirap magpatunay ng kasalanan ng isang tao sa korte compare sa ombudsman. Yun ang kwento sa akin. Correct me if I'm wrong. Pero yun ang kwento sa akin ng ilang opisyal. Doon pa lang sa ombudsman, olat ka na, Trillanes. Olat ka na. Tapos dinala mo pa sa korte. Baka pagtawanan ka ng korte yan. Hindi ako, nagtatanong lang ako Kasi alam mo naman, pagka ganyan, medyo iba ang korte. Ang korte, hindi yan umaayon sa perception. Ang korte, hindi umaayon yan sa tama o mali lang. Ang korte, yan po ay nagja-judge according to the evidence presented. Even if sa tingin ko ito ang nangyari, kung wala namang ebidensyang binigay sa akin para magkaroon ako ng beyond reasonable doubt, ay mahirap po. Hindi ho yun na kakampihan mo ng korte. Kaya, Trillanes, yung ginagawa mo, obvious na obvious.
idinidikit mo lang itong mga to sa mga Duterte, idinidikit mo itong mamang to. Pangalawa, gusto mo lang talaga maging hindi kakandidato kang, sa Caloocan. I told you. Am I right? Right. Tatakbo nga. Eh yung sa kay Bongo na nga lang, yung demanda mo kay Bongo, pinagtatawanan na eh. Tapos, eto pa. Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Oh, Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila pwede ba sa mga media, pagka nilagay nyo yung pangalan dyan, Trillanes, lagay nyo sa baba, Pambansang Marites. Okay, tapos ganun, open, close, ganun, yung ganun. Kung naman tawag doon sa HOR, House of Representative. House of Representative po nagsabi nun na Pambansang Marites siya. Hindi po ako nagsabi nun. House of Representative, narinig ko sa congressman yun. Nung tinanong na about there's a destabilization, ang sagot ng isang congressman sabi niya, di ba alam naman natin na Pambansang Marites yan? So, dapat sa susunod niya, pag nilagay niyo dyan, kasi since civilian na siya, wala na siya dahil olat siya nung nakaraan. Dapat ilagay nyo dyan, Trillanes, tapos sa baba, Pambansang Marites. Para malinaw. Long Duterte at Manscarpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na Siguro yung abogado nito, no? Pagod na. Hindi, sa tingin ko lang. Hindi kasi karamihan dyan sa mga yan, lalo na mga politiko, meron talaga silang law firm na hina-hire. Ibig sabihin, Naiiyak na ako sa kakatawa. talagang whether may gawin o wala, buwanan ng monthly nila. May buwanan ng monthly. Meron silang sahod monthly. Kaya yung ibang mga congressman, senator, mayor, o di kaya, ito. Ewan ko kung monthly yung retainers ang tawag nila doon sa mga lawyer na yun Siguro, yung lawyer nito, baka nagsisisi na. Bakit ba ako pumayag dito na maging regular nito? Kasi mayat maya, pag may maisipan, pag magising, pambihira. O, demanda yan! Mayat maya pag may maisip siya, demanda yan! Hindi ako sa totoo lang, dapat may gawing batas. Kasi inaabuso na nito yung batas Dapat may gawing batas na pag nagdemanda ka tapos na naamoy ng korte o ng judge, na ginagawa mo lang yan para gipitin ng isang tao o di kaya ginagawa mo lang yan para pumangit ang perception ng isang politiko, dapat parusahan. Kasi inaabuso nito Porket alam niyang malaya ka magdemanda, kahit mali-mali na, sige lang, demanda lang siya. Kasi alam mo kung bakit? Kasi meron pa sanang pwedeng pag-aksayan ng panahon yung mga korte kesa sa kaso nito ni Trillanes. Di ba? Isipin nyo ang dami-dami pang pwedeng pag-aksayang issue sa lipunan yung mga korte natin, yung mga judge natin. Pero anong ginagawa nito ni Trillanes? Ayan. Inuubos yung oras ng mga judge tsaka mga piskal. Di ba? Kakademanda niya ng mga walang kwenta. Tuloy. mga na-mention dun sa case. Malinaw raw na ginamitan nila ito ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng Alam mo ba't ako natatawa? Kasi confidence siya, di ba? Na parang meron akong ebidensya. Pero wala naman yan Wala yan. Maniwala ka sa akin. Bakit? May demanda ako sa kanya Yung sabi ko, nung binabasa ko yun, sabi ko, hindi ako abogado Nung binabasa ko yun, asan ang libel dito? I only commented and reacted to
politician na binanatan siya. Nag-react lang ako eh. Tapos, dinawit niya ako, pati yung istasyon. Pero yung pinagkuhanan ko ng video, hindi niya dinawit. Parang sabi ko, seriously? Ewan ko seriously, parang wow. Is this a kind of senator na nagkaroon tayo? How come nagkaroon tayo ng ganitong senador? Kaya nga ako maniwala kayo sa akin. Ako, mga kababayan, lalo na sa Caloocan. Kayong mga nasa Caloocan, makinig kayo. May kwento dyan. Kwento ng isang sabungero na nagdala ng bibe sa sabong. Alam niyo yun? Yung bibe, may dala-dala siya sa sabong. Bibe. Yung bibe. Yung bibe! Yung bibe, di ba? Oh. Pagdala niya sa sabong, sinabi niya, etong bibe ko. Hindi yung baby yung mga baby nyo, hindi yun. Itong bibe ko. Oh. Ano ito meron tong supernatural power kahit ito ay isang bibe. Kaya nitong patayin ng 10 seconds ang mga Texas nyo. Di ba? Tanga na nga yung sabungerong nagdala ng bibe. Tatanga-tanga na nga kasi alam mo naman talo yung bibe kasi ganun-ganun lang yun yung mga ano pa naman, mga Texas, matindi yan sa sabong yung bibe gumaganong-ganon, kumikimbot-kimbot lang, nagtutwerk ba? Di ba? Tapos, yung mga sabongero, pumusta pa sa bibe. Anong tawag nyo doon? Tanga na nga yung sabongero dahil naniwala siya na may kapangyarihan yung bibe niya. Mas tanga pa yung tumaya doon sa bibe. Kayong mga taga-Caloocan, alam nyo nang yan ang walang kwentang politiko, walang nagawa na politiko kung hindi maging toxic, kung hindi mag-troll ng mga Duterte, kung hindi maging bitter sa mga Duterte. Wala na nga ho siyang nagawa. Pero mas tanga po kayo kung iboboto nyo to. Para kayong tumaya sa bibe. Di ba? Alam nyo ng sablay, iboboto nyo pa. Kaya kayo mga taga-Caloocan, pwede ho ba sampalin natin ng no vote ito? Wag nyong hayaang, sabi ko nga sa inyo yung huling pinuntahan ni Trillanes, yung sinasabi ni Enrile, alam niyo yun, yung sinasabi ni Enrile, diba? Yung ilang beses niyang binisita na wala daw sa pagmamay-ari ng Pilipinas. Sabi ni Enrile yun, si Enrile nagsabi nun. Gusto nyo ba yung Caloocan mawala sa inyo? Malay nyo. Kaya ako sa inyo, no vote na to. Hindi lang sa no vote, hindi lang sa matalo, dapat itong si Trillanes, as in, mababa lang ang boto. Kasi, pag binoto mo to, wala. Yung katangahan mo, mas tanga pa sa bobo. Hindi, kasi may level yan may bobo, walang alam. Meron yan. May level yan. Di ba? Bobo, walang alam. Pero nasa ilalim ng bobo, tanga. So, mas tanga ka pa doon sa bobo pag binoto nyo ito na mayor ng Caloocan. Okay? So, parang awa na. Kung ayaw ninyong... Magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Noong 2018, kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ng ombudsman. Ano yun? Parehong kaso. Parehong kaso na binasura din ng ombudsman. Sakit ka sa ulo, Trillanes. Inulit mo pa. Grabe, no? Eto, ewan ko kung anong tawag mo sa taong ganito. Mantakin mo, Mantakin mo, olat ka na nga nun.
sa mas madali, patunayan, tapos pumunta ka pa sa korte na mas mahirap patunayan, what are you trying to do? Nagpapapansin. Okay. Dahil sa kakulangan ng basihan, ibinasura rin ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faeldon. Binasura din ng DOJ. Anak ka ng wewe, oo. Olat ka na sa ombudsman, olat ka ba sa DOJ? Tapos, inulit mo pa. Anak naman, ano ba namang klaseng tao ka? Hindi ka na nadala. Not once, not twice. But we have more. Anak ka ng wewe, oo. Noong 2017. Ayon naman kay Congressman Pulong Duterte, mas mabuti na idinala ni Trillanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan din ng kongresista na Sandali, hindi naman kumpleto yung sinabi nyo, News 5 eh. Sabi no, social media lang, meron naman sinabi pa sa dulo eh. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook. Yun lang ang sinabi nyo, news media eh. May kasunod pa eh. Ano yon? At utak ng isang trililing na sundalong kanin. Gago! News 5 ba? Napapaghalataan kayo. Pinuputol nyo yung statement ni Pulong. Pinuputol ninyo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo sinabi ng News 5. Hindi kinumpleto eh. Mali yan eh. Congressman Pulong Duterte, mas mabuti na idinala ni Trillanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Hindi pa tapos yun eh. Ba't di mo sinabi yung kay Trililing at sundalong kanin? Ng News 5, napapagalataan tayo ha. Napapagalataan tayo. Gandi ng kongresista na inosente siya at kumpiyansa siyang malilinis ang kanyang pangalan. Umaasa rin daw siyang lalabas na ang resolusyon sa libel case na inihain niya. Yan yung palakpakan. Lalabas na. I also look forward to the resolution of the libel cases I filed against him. That's very nice. Dapat sampahan din to ni Roque. Dapat sampahan din to ni Roque. Sampahan ko kaya ito. Biro lang. Hindi ko galing sumampasampay. Pero buti na lang itong si Paulo Duterte, si Kong Paulo Duterte, sasampahan daw niya. Sinampahan na pala niya. Inaantay na lang niya yung decision ng libel case kay Trillanes. Yun. Sana yung korte mag-decide na patahimikin na to si Trillanes. Kasi talagang salot sa lipunan. Panggulo lang sa bayan. Alam mo yun, kasi yung level ni Trillanes, yung mga tanso, ang gulo-gulo na nga. Di ba? Mas magulo pa yung pinklawan. Kasi may level din yan. Tanso, pinklawan, mga magugulo yan. Pero si Trillanes, siya yung pinakamagulo. Talagang siya yung, ewan ko, epitome ng kaguluhan sa politika. Ang gulo-gulo niyan, toxic yan. Laban kay Trillanes, patuloy na hinihinga ng News 5 ng pahayag si Faeldon at iba pang akusado pero wala pa silang sagot. May ihahain pa raw na ibang reklamo si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa front. Ako, ba't di nyo ako hininga ng panig? Nung dinimanda ko, isa lang ang sasabihin ko diyan kay Trillanes. Pag yung dinimanda niya ako. Grade 2 ka ba? Bakit yung demanda mo pang grade 2? Last row. Section C. Hindi ko alam. Parang gusto ko nang maniwala doon sa sinasabi at kwento-kwento dyan. Yung mga chismis dyan na kaya ka lang, naku. Ayoko na lang sasabihin to pero may mga chismis kasi ako narinig yung
yung isang kapitan ba yun na naging guro ni Trillanes. Sabi sa kanya, kaya naman pumasa yan dahil sa magulang. Parang gusto ko na maniwala dun sa ganun eh. Ako I give you the benefit of the doubt na hindi totoo yun. Pero sa mga demandang nakikita ko sa'yo, yung style mo, para tuloy na papaniwala na ako. Tok!